May tatlong kon dito ma'am, may tatlong way ito para magawa. Unang-una yung repair lang muna. Pag makuha sa repair, 3,500. Ngayon, kunwari, kung LCD talaga yung may problema, papalitan natin ng LCD. So, dalawa yung option mo ng LCD. Merong Class A, tsaka merong original. Yung original, yung galing sa ganitong unit. Kunwari, may mga ganitong unit, doon namin kinukuha. So, pero mahal yun. 15,000 ang LCD nun. Pagka, so, LCD na po ba siya? Hindi. I-repair muna natin. Pero sinasabi ko lang sa inyo yung mga possible na kung ano yung, kung hindi makuha sa repair, papalit ka ng LCD. So, yung Class A, nasa 8,000 yun. Sana makuha sa repair. Pero kadalasan naman nakukuha sa repair. Ano ba yung cost ng ganyan? Sabi kasi nung ko, ayun daw yung ng iPhone 13 Pro Max pataas. Ang nakikita namin na dito, sa tuwing nag-a-update. Then, after ko pong maipaliwanag kay ma'am ang mga posibilidad na pwedeng mangyari at mapagkasunduan po namin ang service fee, ay agad ko naman pong binaklas ang LCD ng kanyang iPhone 13 Pro Max. Ang madalas pong dahilan ng pagi-green screen ng mga iPhone 13 series ay dahil sa OTA update. Kaya hanggat maaari po sana ay iwasan ang pag-update sa inyong mga iPhone sa pamamagitan ng software update via Wi-Fi or data only. Ang ginagawa ko po ngayon ay tinetest ko po ang bawat test point sa LCD Flex gamit ang multimeter upang matukoy ang partikular na sirang linya. Marami pong test points ang Flex na ito, kaya kung agad ko po itong ibabypass lahat, ay maaari pong matagalan ang trabaho at mas lalo pa pong tumaas ang posibilidad na hindi maayos ang problema dahil magiging mas komplikado ang proseso. Kaya mas mainam pong gawin ito ng paisa-isa upang hindi po tayo maligaw sa ating ginagawa at mas madali po natin matukoy ang sira. At dahil walang lumalabas na value sa test point number 7 sa kaliwang bahagi ng Flex, ibig sabihin, ito ang may sira. Upang maibalik ang kanyang value, kailangan natin itong i-bypass mula sa ibang test point na may kaparehong value. Ang test point na may parehong value ay ang test point number 7 sa kanang bahagi ng Flex. Matapos ko pong i-bypass ang test point number 7, ay muli ko po itong tinest at makikita naman po natin na may value na ito ngayon. Kaya malaki po ang posibilidad na muling magdi-display na po ng maayos ang LCD ng iPhone 13 Pro Max ng aking kliyente. At gaya po ng aking inaasahan, muling bumalik ang dating display ng iPhone 13 Pro Max ni ma'am. At upang pagtibay ng ating ginawa at mapalaki ang tsansa na makaiwas sa back job, kinakailangan nating ayusin at siguruhing maayos ang pagkakabit ng jumper wire upang maiwasan ang short circuit o ang biglaang pagkakalas nito. At sa ating mga manonood na hindi po technician, ay huwag niyo pong balaking i-DIY ang inyong iPhone 13 Pro Max. Dahil sa ito'y mukhang madali lang pala gawin. Huwag po kayo magpalinlang sa inyong napapanood dahil hindi porket madali sa video ay madali na rin gawin. Sayang po ang inyong original LCD. Ipaubayan nyo na po sa aming mga technician ang trabaho dahil hindi po barya ang presyo ng LCD ng iPhone 13 Pro Max.